amidst the praises of your people. Salamat po sapagkat minsan pa itinako mo kami sa lugar na ito. Alam po namin, dakilang bagay ang inilalaan mo para sa bawat isa. Even as you have gathered us into this place, Lord, we thank you, Lord, even for your grace, even for your mercy and loving kindness. And we know for sure that after this, our lives will never be the same again. Salamat po ng marami ngayong pamandi na inaangkin na po namin ang lahat ng tagumpay. Woo! Ang lahat ng mga himala. For thine is the kingdom, Lord. Hallelujah! Dito sa lupa, para lang sa langit. Here on earth, as it is in heaven. And we rejoice in your name. Woo! Amen. Come on. Rejoice, rejoice, rejoice. Salamat po ng maraming tanggapin mo ang pinakamataas na antas ng paburit pasasalamat. O Diyos, natatangi lamang po sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. At namin magsabi ng Amen. Amen. Woo! Amen. Minsan po po isang malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Kapag nag-uusap na yung lalaki at yung mga magulang ng babae, pwedeng hindi pa rin sila nakikita ng personal para ho makilala ng tunay ang kataguhan ng bawat isa. At this point of time, it's possible that they have never met each other, and yet, formally speaking, in a sense, legally, the marriage is being established. Kapag pinayaran na ng lalaki ang mga magulang ng babae, kaya ho, sa Israel, kapag ang anak mo bawang mga babae, ibig sabihin mayaman na. Dahil mo, pag pinakasalan ng asawa mo, at pag pinakasalan ng anak mo na babae, may binibigay na dowry. Basta ano pa sa Tagalog yung dowry? Lumaki ka sa Sambuanga, kaya alam mo ito eh. Dote. Hindi ito dahil binibili yung babae, kundi ito mo mga magulang at kapatid ay token. No? Ito'y tanda. No? At palatandaan na kung saan ang lalaki na gusto makipag-asawa doon sa babae na anak ng mag-asawa ay tunay mo si Diyos. Matapos na maayos ang patungkol sa usapan sa aspeto nito, ang susunod mo na pangyayari ay walang iba kundi yung sinabi sa aklat ng San Mateo, pangkat 25, mula talatang 1 hanggang 13, the parable of the 10 virgins. Ang susunod na mangyari, mga magulang at kapatid, after that, the marriage has been legally formed, in a sense. Praise God. Ang babae po ay susunduin ng lalaki. The groom will come at any hour of the day in order to claim the bride for himself, and then the groom will take him away into his own home. Sabi po ng Panginoon sa John chapter 14, let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many rooms, and I will go first to prepare a place for you. At kapag handa na yung mga tahanan na inanda ko para sa inyo, sabi ni Jesus, babalik akong muli. Susunduin ko kayo. At sa aking pagbabalik, magkakasama na tayo magpakailantinan pumahan. It will not be a fairy tale that would end up saying, and they live happy ever together. No, hindi lang gano'n yun, hindi katotohanan. We will be with the Lord forever and ever and ever throughout eternity. After the bridegroom's procession, ang pinakahulihong aspeto sa tatlo ay yung tinatawag na bridal procession and the marriage supper of the peace, or the marriage supper, or yung tinatawag ho na reception. So simple lang ang kasalan ng mga Israelita. Hindi katulad ng mga kasalan na nasa sa katuparan ngayon na kung wala kang 100,000, napakahirap magpakasalan. At ito pong tatlong hakbang dito ay nasa sa katuparan sa ating relasyon sa Diyos
tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nung ibigay ni Hesus ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, pinayaran niya ang buhay at halaga ng bawat isa sa atin. At ang halaga ho ay pinagbayad ni Hesus ay hindi ginto at pira. Ang halaga ay pinayad ng Panginoon kung galing niya kamahal at kayo ay walang iba kundi mismo ang kanyang dugo. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kapatid, pakisabi nga po sa inyo talaga yung kanyang nakahalaga sa Panginoon. Totoo, are you there? Ang kahalagahan po na the greatest love story ever told. And it's when Jesus died on the cross for you and for me. That is the greatest love story ever told. And today, this morning, lalo tigit sa mga baguhan mo, I just would like to tell you, you just don't know how much God loves you. Amen. And you should not underestimate the love that God has for you. Amen. Amen. Hallelujah. Many times, we are trying to run away from God. But God will always remind us, brothers and sisters, that never at one time that God is going to forsake us. God is always in a good mood. Amen. And He always has a desire to bless you and me. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Come on, give Him the best clap of praise. Matapos ang mga magulang at kapatid, na ang Panginoon ay mag-propose ng kanyang pag-ibig sa akin at sa inyo. Nagbibigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na tayo po'y tumugon sa proposal na yun ng pag-ibig ng Panginoon, ang susunod po na mangyayari ay walang iba kung hindi yung aktual na kasalan. Gaya nung paraan ng kasalan ng mga Israelita at Hudyo, matapos po na maitalaga ang karapat-dapat na kayamanan na kakailanganin para ho doon sa babae. Ang pangalawang mangyayari ay susunduin na ng lalaki ang babae mismo sa kanyang sariling tahanan. Iuuwi niya sa kanyang mismong tahanan upang doon sa kanilang sariling tahanan magkasama na sila magpakailan-kailanman. Matapos ibigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus, 2,000 taon na ang nakararaan. Ang pangalawang yugto po na mangyayari ay yung unang yugto ng pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. The second coming of the Lord has two phases. May dalawang yugto po ang pangalawang pagbabalik ni Jesus. Ang unang yugto na malapit na mangyari anytime from now on, maging kahit sa mga oras na ito, pwede itong mangyari habang nagkakatipon tayo sa lugar na ito. Ang unang yugto ay yung si Jesus ay bababa mula sa langit at siya'y maghihintay lamang doon sa alapaap. At ang tawag po rito ay yung tinatawag na rapture. 1 Thessalonians chapter 4, beginning with verse 16, the Bible says, "For the Lord Himself will descend from heaven with a great shout and with the voice of the archangel, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord." Oh, amen. Our blessed hope. Amen. Yung unang yugto ng pangalawang pagbabalik ni Jesus ay si Jesus ay babalik doon lamang pag maghihintay sa alapaap. At ang sabi ng banal na kasulatan sa puntong ito, lahat ng mga namatay na kay Jesus, lahat ng ating mga mahal sa buhay, lahat ng ating mga kapatid na tunay na tinanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila ang unang mabubuhay sa katawan. Kahit po matagal na silang patay at sa kanilang mga puntod ay para bagang hangin na lamang ang naroroon, sapagkat itong katawan na ito'y nabubulok whether you like it or not. Flesh and blood will not enter the kingdom of heaven. We will all be in the process of decay. Kahit pa doon sa libingan, ang bangkay ng ating mga mahal sa buhay at mga kapatirang iyon na tumanggap sa Panginoon ay hangin na lamang sa tagal na. Sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng ito'y muling mabubuhay. At tayo namang
mga buhay pa na aabutan ng unang yugtong ito ng pangalawang pagbabalik ni Jesus ay magsasama-sama sa alapaap upang salubungin ang Panginoon. At pagkahoy tayo nagkatagpo, tayo at ang ating Panginoon, kukunin na tayo ng Panginoon sa langit at mapapasa Kanya na tayo magpakailan kailanpaman. Amen. Come on, give Him praise. Samantalang tayo po'y nasa langit, at doon sa langit, ihanda ng lahat para sa isang pinakadakilang kasalan. Lahat po ng mga kasalan na nasaksihan nyo sa lupa na marangal. Lahat ng kasalan na nasaksihan natin dito sa lupa na marangal. Lahat po ng yaan ay tipo at uri lang ng tunay na kasalan na darating sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. All of those are but a shadows. All of those are but brothers and sisters of are but a representation of the true marriage that is about to come to pass when the Lord comes and meet us to be with Him in the air. Samantalang tayo po'y nasa langit at doon hinahanda ang kasalan. 7 taon, mga magulang at kapatid, tayo po'y nasa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat naman ng mga tao na naiwanan, nagmatigas ng puso, hindi naniwala sa mabuting balita, hindi pinanampalatayanan ang salita ng Diyos. It's one thing to preach the gospel, and it's another thing to believe it. It's one thing to hear the gospel, and it's another thing to believe it. Kaya ang sabi ni Pablo, those who preach the gospel must live by the gospel, and those who hear the gospel must live by the gospel. For us to be gloriously included in this wedding feast. Amen! Hallelujah! At aming mga minamahal na mga kababayan at mga mahal sa buhay, first-timers, the fact that you are hearing the gospel this morning, it means to say that the Lord also is extending the invitation to you. You are a very important person in the sight of God. Come on, give Him praise in the house. Amen. Lahat po ng mga taong naiwanan dito sa lupa ay daranas ng 7 taong kapighatian at paghihirap. Ang description na sinabi ni Jesus sa Matthew 24 at 25, ang pangyayari po yun ay isang uri ng pangyayari na ang hirap at sakit at kagulumihanan at lahat ng kapighatian na daranasin ng tao ay hindi pa niya nararanasan sa kanyang buhay at hindi niya mararanasan sa tanang buhay niya, because the tribulation that has been described is none other than the Great Tribulation. Lahat ng tungkol sa chips, lahat ng tungkol sa computer, lahat ng tungkol sa GPS, na kahit saan ka naroon, kaya ka nilang ilocate. Lahat ng mga nangyayari sa pamahalaan, na kung saan ang lahat ay nagkakaisa na. Dati-rati ho, mga magulang at kapatid, very steep ang competition ng mga kumpanya at mga industriya. Pero ngayon, nagkakampi-kampi na sila. There is now that what we call alliance. One world government. Because all of this paves the way for the coming of the Antichrist. And He will be ruling on this earth, brothers and sisters. Yung unang 3 kalahating taon, magmumungkahi siya ng palsong kapayapaan. Because the system of this world will go from bad to worse. And when the Antichrist emerges from this world after the rapture, pagkatapos ng unang yugto ng pangalawang pagbabalik ni Jesus, na sa alapaap kukunin na muna ang kanyang mga anak. Susolusyonan ni Antikristo ang lahat ng problema sa mundong ito. At pagkatapos ng 3 taon at kalahati, ipakikita niya na ang tunay na kulay niya, na siya po, mga magulang at kapatid, ay isang uri ng tao na kung saan inaalihan ng masamang espiritu. And from such, the Great Tribulation is going to take place on the face of the earth. Habang ito pong dakilang kapighatian na ito'y nangyayari dito sa lupa, doon naman sa langit, mga magulang at kapatid, matapos na tayong kunin ng Panginoon, bilang paghahanda sa kasalan, ang unang mangyayari ito, there will be the judgment seat of Christ. In the Bible, there are 2 judgment that is
described. One is the Great White Throne Judgment. At ito pong Great White Throne Judgment, mangyayari ito pagkatapos ng 1,000 taon na si Jesus mismo sa pangalawang yugto ng kanyang pagbabalik kasama tayo mula sa langit ay mamumuhay sa mundong ito. Because in the second phase of the second coming of the Lord, hindi lamang siya sa alapaap mananatili, kundi kasama tayong mga kinuha niya. Mula sa langit tayo mismo kasama ang Panginoon, bababa dito sa lupa at tatapak muli sa lupang ito. At maghahari tayo na kasama ang Panginoon sa loob ng 1,000 taon. And this world will never be the same again. Amen? Suspended ang kasalanan. Come on, give Him praise. Amen. Hallelujah. Are you excited? Amen. Come on, give Him the best clap of praise. And this, where I would like to pick up from the text. 7 years in heaven. Ang una pong mangyayari, ang sabi ng banal na kasulatan, for the wife had made herself ready. Lahat po tayo, una sa lahat ay haharap sa Panginoon in the so-called judgment seat of Christ. There's a great difference between the great white throne and the judgment seat. Yung judgment seat ay para lamang ito sa mga mananampalataya. Lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa, kasama na ang mga motibo nito, mabuti man o masama, lahat ng ito ay padadaanin sa apoy. At kapag yung ginawa natin ay tunay na naging kalugod-lugod sa Diyos, magbimistula itong ginto sapagkat ginawa ito ng may tamang motibo. Pero kapag yung ating mga ginawa isang bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon, hindi pa man dumarating sa apoy, ubos na. Yung po ang sabi ng malalang sulatan, to deepen our conviction, let me just reiterate, ang sabi po rito mga magulang at kapatid, let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed or to be clothed in fine linen, clean and bright. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Bilang paghahanda sa bride, para maikasal sa bridegroom. Lahat ng ating mga ginawa ay padadaanin sa apoy. Dito po ay wala ng guilt, dito po ay wala ng condemnation. Because gagawin ito ng Diyos to be fair. Because He is the God of justice for the sake of the reward. Para gantimpalaan ang bawat isa sa atin. Kaya kung mabuti na meron kayong discipleship group. Kasi kung wala kayong discipleship group, pagdating sa langit, tatanggap din kayo. Kaya lang sticker na lang at ang nakasulat, smile, Jesus loves you. But if you want a crown, you better serve God with all of your heart. Amen? At alam ko, pagdating sa langit, maraming mga taga-JR ang tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. Lalo higit yung mga taga-Hong Kong. Amen? God knows the sacrifice. God knows the toils and the labor that for the past 26 years, you've been pouring out your life. You're pouring out the wine and the oil. Let me tell you, the sufferings of this present time will not be worthy to the glory that will be revealed to you. You're not going to lose your reward. You will have your reward with God. It will never be. Come on, give me praise. Within these 7 years after the rapture, two things are going to take place. One is the ceremony, which is the wedding in itself, and the other one is the reception, the marriage supper of the Lamb. Ang tanong, Pastor, kailan mangyayari yung kasalan mismo? Yung kasalan po ay sandwich ng judgment seat of Christ at nung tinatawag na marriage supper of the Lamb o yung reception. Ihahanda muna tayong lahat. At kapag tayo po ay pinadaan na sa apoy, ang matitira na mabuting bagay, hindi pwedeng walang matira. Dapat na nakasama ka sa langit, ibig sabihin meron. Lahat
tatanggap sa Diyos. Lahat tatanggap sa Diyos. Amen? Kaya dito sa lupa, no one will be superior. No one will be inferior. Sa ilalim ng krus ni Jesus, pantay ang kalsada. Amen? You don't need to be a millionaire. You don't need to be an intelligent person to serve God. Minabuti ng Diyos na ang paglilingkod sa Kanya, simple lang, by faith. The just will live by faith, and we will go from faith to faith. Amen? Amen. Come on, give Him praise. You don't need to be intelligent. You don't need to become a multi-millionaire. Come on. Ang mahalaga ay yung buhay at puso sa Diyos. Amen? Amen. Come on, let's go in the best clap of praise to the Lord. Sabi po ito, the fine linen will be the righteous acts of the saints. Yung itadamit sa atin, di po ba? Sa isang marangal na kasalan, hindi pwedeng mag-processional yung bride nang hindi nakadamit. She's got to be on her best, the bridal gown. Tayo, pagdating natin sa Panginoon sa langit, ang idadamit ng Panginoon sa atin ay walang iba kundi mismo yung katwiran na mananatili matapos na padaanin sa apoy ang lahat ng ating ginawa. Hindi mo dinescribe ng Panginoon kung ano yung aktual na mangyayari sa kasalan. Pero very obvious. Pagsama-samahin nyo na ang lahat ng uri ng kasalan sa ibabaw ng sanlibutan na napakaganda at marangal. One time po meron akong ikinasal, silver wedding anniversary. Walang ibang bulaklak kundi rose. At alam niyo po ba, kung gaano kahalaga yung bulaklak pa lang, na kung saan ay naroon sa kasalan yun, it's more than 300,000 worth of flowers. Sabi ko, napakagrande naman ang kasalan ito. Bulaklak lang. Walang ibang bulaklak na pinili yung mag-asawa sa kanilang silver wedding anniversary, kundi rose. At nung tinanong ko yung bulaklak na kung saan ay pinarada sa buong venue ng kasalan, hanggang sa reception, it's more or less 300,000. Pagsama-samahin nyo na lahat ng kasalan na marangal at napakamahal sa ibabaw ng sanlibutan. Kahit kasalan pa ng mga royalty yan, mga reyna at mga prinsipe, hindi yan may papantay sa kasalan na darating sa oras na tayo mo lahat at harap ng Panginoon sa Kanya bilang babae ni kakasal. You will be adored in your finance. Maaaring ang maging tanong ng ibang pastor o kubay, pwedeng maging karapat dapat sa Panginoon sa lahat ng mga pagkakasal at pagkukulang na nagawa ko sa Kanya. Love can cover a multitude of sin. Purihin po ang Diyos na buhay. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. Ginawa niya tayo karapat-dapat. Hindi tayo kaibigin, pero minahal tayo ng Diyos na kayo na lamang. Amen? Ibinigay niya ang kanyang buhay sa akin at sa inyo. Come on, give Him praise. Hallelujah! Come on, the best clap of praise to the Lord. Pagkatapos ng kasalan yun, kasama natin ang Panginoon after 7 years. Babalik tayong muli kasama si Jesus dito sa lupa. At actual, from the Mount of Olives, kasi yung po sabi sa prophecy, kung paano si Jesus sa Mount of Olives doon umakyat sa langit, matapos mamatay at mabuhay na magmuli. At ang sabi sa kanyang mga alagad, babalik akong muli. It was in Mount of Olives where Jesus ascended. After that, He was resurrected from the dead. Sa kanyang pagbabalik na muli, yung actual, yung pangalawang yugto ng kanyang pangalawang pagbabalik, na walang iba kundi yung actual na pangalawang pagbabalik ni Jesus kasama tayo. Si Jesus, ang kanyang mga paa ay tutungtong sa bundok ng Olivo. It was in Mount Olive that He is going to establish first His feet. At mula sa Mount Olive, bababa siya sa Valley of Kidron. And from the Valley of Kidron, papasok siya sa Jerusalem. At doon po sa Jerusalem, maraming gate, maraming pinto. Merong isang pinto doon na sarado, buhat pa man doon. At sa lahat ng pinto, papasok sa Old City, ito lang ang pinto na sara. Huling nabuksan ito during the Palm Sunday. Huling linggo ni Jesus sa lupa. Nung siya'y pumasok sa Jerusalem, mga magulang at kapatid, from Bethany, dito sa pintong ito siya pumasok.
Pagkatapos ng mga ilang panahon, naisara na ang pintong ito at hindi na nabuksan hanggang ngayon. And according to the word of the Lord, bubuksan lamang yan pag bumalik ang ating Panginoon Jesus. Kasi sa pintuan yan, kung saan siya pumasok nung Palm Sunday, linggo ng Palaspas, doon din siya papasok at uupo mismo sa templo. Ngayon ho, nung nasa Saudi Arabia kami ni Sister Ligaya about a few months ago, nabasa namin sa Saudi Gazette mismo, ginornal nila na yung second temple ngayon ay hinahanda na sa Israel. Uupuan ito ni Antikristo para lokohin ang maraming tao sa mundo sa loob ng 7 taon ng dakilang kapighatian. At pagkatapos ng 7 taong kapighatian, babalik si Jesus kasama tayo. At pagkatapos si Antikristo at ang Diablo mismo ay ikakadena. For 1,000 years, habang tayo po kasama ang Panginoon, ay magsasama-samang maghari sa lupang ito. And the kingdom of this world will become the kingdom of the Lord and of His Christ, and Jesus will reign forever and ever. And the marriage supper of the Lamb, is going to take place here on earth. Ang makakasama ko, una yung groom, pangalawa yung bride, at pangatlo, the friends of the groom. Sabi ni John the Baptist, he who has the bride is the bridegroom, but the friends of the bridegroom who stand beside him and hear the voice of the groom will rejoice greatly because of the voice of the groom. Marinig ko lang ang tinig ng lalaking ikakasal. Sabi ni Juan Bautista, masaya na ako. This joy of mine is fulfilled. I must decrease and Jesus must increase. Ang malaking pagkakaiba sa kasalan sa Israel at yung kasalan na ating inaadap ay ito. Sa ating kasalan, ang main attraction ay yung babae. Here comes the bride. Ang laging gustong makita muna ay gano'ng maganda yung babae. Sabi ng isang Miss Saigon yan, nung lumabas, Miss Saigon. At ang team song, di gusto katakalain. Kinasal, pastor, ano kayo? Naggustuhan. Yung lalaki, born again, yung babae napakaganda. Yung lalaki, born again, yung babae napakatalino. Kaya nga ang team song, hindi ko sukat akalan. Sa ating kasalan, ang main attraction po ay yung bride. Yung lalaki, added attraction lang. Kasi hindi pwedeng magkasalan noon, hindi pwedeng magkasalan na walang lalaki para matawag na kasal. Kailangan may lalaki. Hindi katulad ngayon, kahit walang lalaki, may kasalan nangyayari. Diba? Same-sex marriage. Parehong lalaki pwede nang ikasal. Parehong babae pwede nang ikasal. Naloko na ang mundo. Pero sa tunay na kasalan, it takes 3 to be in marriage. God, one man, and one woman. Yun lang ang disenyo ng Diyos. Ngayon pati sa McDonald's, kahit walang pastor, kahit walang ministro, sa McDonald's pwede nang magpakasal. Hindi katulad noon sa grado, kailangan sa simbahan lang. Ngayon kahit sa beach, at yung mga pinakasal na katupis, alam ko sa Boracay, napakaraming klase ng kasal ngayon. Pero ang original na kasal ay yung kasal na itinuturo ng ating Panginoong Yesus. During the wedding feast that the Lord is describing in the scripture, the main attraction is not the bride. The main attraction is the groom, our Lord Jesus Christ. Kaya kung sa parable of the 10 virgins, yung 5 matalino, yung 5 mangmang, bakit sila tinawag ng mga mangmang? Hindi sila nagdala ng kanilang mga research na langis, hindi sila handa. Sabi nga doon, watch therefore and pray, because you don't know the hour when will the Lord come. Maghanda kayo, sapagkat hindi nyo alam kung kailan babalik ang Panginoong Yesus. Dalawa ang pwedeng mangyari, yung kanyang pagbabalik, at pangalawa, yung abutan tayo ng kamatayan. Either or, we've got to be prepared.
Sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Ang mahalaga, anuman ang pwedeng mangyari, nakahanda tayong sumalubong sa Panginoon. At bakit sila tinawag ng mga mangmang na mga birhen? Sapagkat hindi sila mga handa. Meron nga silang mga ilawan, pero yung langis na kanilang dala para mo sa ilawan na yun ay hindi sapat. Yung 5 tinawag na matalino sapagkat may reserva sila. Naantala ang pagdating. Yung po yung pangalawang yugto, di po bang sabi ko, una, yung dowry. Pangalawa, susunduin ng groom yung bride. That's the exact scenario. Yung groom na-delay ang pagdating at pagsundo doon sa bride. At nung dumating na yung groom ng madaling araw, may hudyat. Ang sabi mo ng watchman, here comes the groom! Here comes the groom! Here comes the groom! Nabigla yung 10. Biglang bangon. Hinanda nila ang kanilang mga ilawan. Ang problema, yung 5, they take it for granted. Hindi nila sukat at kalain. Ubus na ang kanilang mga langis. Humiram sila sa 5 na merong sapat at may reserva. Matalino yung 5, sabi nila. Magbigay man kami sa inyo, pero hindi kakasya sa ating lahat. Kinakailangan may handa sa pagbabalik ng lalaking ikakasal. Yung inyong team, una, the heart cry of the 10 virgins. What is the heart cry of the 10 virgins? Lord, give us husband. Sa Bible, ang heart cry, here comes the groom. Dito sa Hong Kong, ang heart cry ng 10 virgins, give us a groom. Malaki yung pagkakaiba. Here comes the groom, and give us a groom. Hello, are you there? Mamigay kayo ng tracts. Matatagpuan ninyo kung sino. Kahit sino, payag kami. Wag lang sa isang kondisyon, ha? Wag lang Bombay. Hindi tayo mga racist. But the point is not, brothers and sisters, we've got to be prepared. We've got to be ready. Because no one knows when will the Lord returns. Sooner than you and I think, the Lord is coming soon. Amen. Amen. Come on, give me praise. Let me close. Yung pong marriage supper of the Lamb na tinutukoy dito, no, it will just begin here on earth at our 1,000 rule together with the Lord. But that honeymoon will take place throughout all eternity, forever and ever and ever. Dito sa lupa, may first honeymoon, may second honeymoon, may third honeymoon. Bakit kinakailangan yun? Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon naging matapat kayo sa bawat isa. Psychologists were saying there is always the 7 years each. Kada 7 taon, may adjustment kayo. Kada 7 taon, meron kayong tinatawag ko na mga hindi pagkakaintindihan. So you've got to do your honeymoon, first, second, third. Pero po itong honeymoon natin sa Lord, it will be a honeymoon forever and ever throughout eternity. Come on, give him the best clap of praise. A few weeks ago, ako'y nasa Hawaii. At hindi ko makalimutan ito, it was Tuesday. Nagkaroon ako ng isang panaginip na sa lahat ng mga panaginip ko po. Ito yung pinakamaliwanag. At ito po mga magulang at kapatid, yung pinakamaganda. Kasi yung panaginip ko ay nasa isang outdoor service daw tayong lahat. Parang may crusade. Biglang-bigla sa kalagitnaan ng crusade, ni-rapture ako ng Panginoon. Ang tanong ng iba, Pastor, bakit ikaw lang ang ni-rapture? Siguro may mensahe ang Panginoon. Nothing exclusive. I did not get expired. Hindi ako namatay. Kasi pagka namatay ka, ang hihiwalay lang sa iyo, espiritu. May iwan yung katawan. Pero ako, sa panaginip na yun, it was not an expiration, it was really rapture. Sapagkat buong katawan ko ang umakyat sa langit. Nakatingin yung maraming tao, sabi nila ng Pastor, pakisabi kay Jesus, friends tayo. Alam nyo ho, ang tuwang-tuwa ko sa panaginip na ito ay yung karanasan habang ako'y nirarapture ng Panginoon and the experience is so glorious. Yung
kapayapaan, yung galak, damang-dama mo, as if, brothers and sisters, you were truly released from all the burden. Habang ako po'y nasa taas, nirarapture ng Lord, may nakita akong grupo ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ano sabi ko, Panginoon, pwede bang bumaba ako saglit? Share-sharean ko lang yung mga tao yun. And the Spirit of God made me to go. So from the air, I was brought down here once again to the earth. At yung mga tao yun ay sinaran ko, pero ang problema, ang titigas ng puso. Sabi ko sa kanila, hindi pa kayo maniniwala. Malapit nang dumating si Jesus, sa totoo nga lamang, kinuha niya na ako. Kaya lamang ako bumalik, ay sapagkat nakita ko na hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoon. I keep on persuading them. I keep on compelling them. May isang grupo sinaran ko ng gospel, pero ang gagawin, bubugbugin po ako. Pero alam niyo ko, nagtulupasay ko sa ko, Panginoon, bakit ganun katitigas ang puso nila? Alam naman nila ang katotohanan na babalik ang muli. Alam naman nila na merong kapighatian, pero bakit ganun ang titigas ng puso nila? And in deep frustration, nagsabi ko, Panginoon, i-rapture mo na lang ulit ako. Kunin mo na lang ulit ako. Pinilit kong ma-rapture. Wala na. Hanggang sa ako'y magising, sabi ko, managinip lang pala. Pero po, pagkagising ko, ibang-iba yung nadama ko ng oras na yun. Hanggang yung oras na yun, pagkagising, I could still feel the awe. Everything is being spiritualized in the surroundings. I could still feel the unction of the Spirit. Come on, feel the Spirit! Rejoice! Rejoice! Rejoice!